Papuri sa kataasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kataasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, na sa ika-12 tayo na linggo sa kanriwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, tumitila ang bawat unos sa buhay kung nakakapit ang buhay sa matibay na panampalataya at pananalig sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, maririnig nating pinatigil ni Jesus ang malalakas na alon at hangin na siyang ugat ng lubhang pagkatakot ng kanyang mga disipulo. Ang tugon ni Jesus sa kanilang pagkatakot ay, wala ba kayong pananalig? Dumulog tayo sa misang ito ng mas paigtingin pa ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya upang tuluyang kumalma ang mga unos sa ating buhay, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa taasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinaguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang patan at ang pag-asa. Ikaw lamang, O Jesus Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Niloob namin ito sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpo yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat? Ang dagat ay tinakban ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin, kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi mataro. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos
Nangalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay pukol mula sa ibaba. Kapag naitataas, ang sasakyang ito'y babaksak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag, sa Panginoon Diyos sila ay tumawag. Dininig nga sila, at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapat niya at kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila, yaumpakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat naman sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya ay namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sinumang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos.
Hinampas ng malaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may pulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, ani nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang pagpupuri at pagpupugay po sa ating pong Hesus Nazareno. Nasa ika-12 tayo na linggo sa kanimang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. At ang ating pong pagdiriwang ngayon ay hindi lang po pagtingin sa pananalig o panampalataya sa Diyos. Ang dapat nating tingnan ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Ang buong Biblia ay may nakasulat tungkol sa ating Panginoong Diyos na 7,956 times sa Biblia. Pero ang tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa buong Biblia ay nakasulat 345 times. Na ibig sabihin, kung tayo ay mag-uusap tungkol sa Diyos, tungkol sa ating pong Hesus Nazareno, ay pinag-usapan natin ang kanyang kapangyarihan na ating kilanlin upang tayo ay mananalig sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, sa Aklat ni Job, Kapitulo 38, versikulo 1 at versikulo 8 hanggang 11, pinaalala ng Diyos na si Yahweh na siya yung may kapangyarihan sa lahat. May kapangyarihan siya sa kalikasan. Kaya dapat manalig si Job dahil sa ang kapangyarihan ng Diyos ay naroon naman, hindi naman siya iniwanan. Kaya po sa ating Salmo 106, nasabi sa atin na papurihan natin ang Panginoon dahil siya ang may kapangyarihan. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay ayon pa sa pangalawang pagbasa. Sa ikalawang sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, Kapitulo 5, verso 14 hanggang 17, ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na dahil sa kanyang pag-alay sa kanyang sarili, ang lahat ng bagay ay ginawa niyang bago. Kaya dapat huwag na nating tingnan ang lumang sarili, bagkos sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, ang bagong nilalang, ang bagong pagkatao ay siyang ating ipairal. Ito yung ating pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo nga ni San Marcos, Kapitulo 4, verso 35 hanggang 41, ang ating Panginoon ay sinabi sa kanyang mga alagad na sila ay pupunta sa ibayo. Kaya sabi niya, tumawid tayo sa ibayo. Dahil napakaraming tao, kailangan na rin nilang magpahinga. Habang nandoon sa bangka ang ating Panginoon, ay nakatulog siya. At sumasalungat naman sa kanilang bangka ang unos.
At halos malunod na sila, kaya natakot yung mga alagad. Ginising ang Panginoon at sinasabi, Guro, hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Ang ating Panginoon sa pagtugon sa kanilang takot, sa kanilang mga nagawang mga abala sa buhay, ay nagsabi kaagad, tumahimik ka, tumigil ka sa alon at sa hangin. At ito naman ay sumunod sa ating Panginoon. Ang pagsunod ng hangin upang ito'y titigil, ang pagpupa sa alon o pagtila sa alon ay pagsunod sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang kalikasan ay sumunod sa Panginoong Hesus Nazareno, habang naroon siya, dapat hindi matatakot ang mga apostol dahil naroon ang Panginoon. Pero ang ating pong kwento ngayon sa Ebanghelyo San Marcos, Kapitulo 4, verso 35 hanggang 41, ito ay kwento para sa ating lahat. Kung minsan ang buhay natin ay kinakaharap natin ang iba't ibang mga pagsubok sa buhay, na parang napakalakas na alon, na parang isang bagyo o unos. At kung minsan, kung hindi natin kinikilala ang Diyos, at kung minsan, kapag tayo'y nadala dahil sa napakalaking pagsubok sa buhay, sinisisi pa natin siya. Kung minsan, hindi na natin nakikita ang kamay ng Diyos. Kung minsan, ang presensya ng Diyos ay binaliwala natin dahil nadala na tayo. Dahil tayo ay nagkaroon na ng matindi na karanasan na napakahirap na pinagdaanan na kung minsan nakalimutan na natin, nariyan lang ang Diyos. Ang akala natin natulog siya, nariyan lang siya. Huwag nating gisingin siya sapagkat gising lang siya. Ang kailangan lang natin ay ang ating pananalig sa Kanya. Ang pananalig sa Kanya sapagkat nariyan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa salitang Hebreo, ang kapangyarihan ng Diyos ay koach. At dahil nakasulat sa Koinoko na Grigo ang ating Ebanghelyo, ay nasulat po dito ang dinami na nasali naman sa Latin, potensya. Kaya tinatawag natin ang ating Panginoon, omnipotensya, makapangyarihan sa lahat. At dahil siya makapangyarihan sa lahat, lahat po ng ating buhay, lahat po ng ating pagkatao, dapat ilaan, isuko natin sa Panginoon, sapagkat kung tayo ay nasa kamay ng Diyos, anuman ang mga pagsubok sa buhay, anumang pinakamatindi na pinagdaanan sa buhay, ay kaya natin sapagkat mayroong Diyos na hindi tayo pababayaan. Yung mga gustong makatanggap na mga biyaya at pagkalinga sa Diyos, pumalakpak ng malakas pa, sapagkat ang Diyos, hindi tayo pabayaan niya. Sapagkat ang Diyos ay Diyos natin na umibig ng tunay. Sapagkat puspos niya ng pag-ibig, kailangan lang natin ang ating pananalig sa Kanya. Kailangan lang natin ang pagsuko ng buong sarili sa Kanya. Kapag nananalig tayo sa Diyos, lahat ng bagay ay may saysay. Lahat ng problema o salanin sa buhay ay kaya nating harapin. Lahat ng mga negatibo at mga iba't iba pang mga pinagdaanan na napakahirap ay kaya nating lahat sapagkat tayo'y nananalig sa Diyos. Naway, ang ating pananalig sa Kanya ay ang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos sa Kanyang pag-ibig na kailanman hindi nagbabago sapagkat hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kapit lang tayo sa Panginoong Diyos. Huhugot tayo ng lakas sa Kanya sapagkat siya Diyos na nagmahal sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto to kums ng buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, mahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama, na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim po nating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa naman sila, mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Panalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawala ng trabaho. Panalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Piluin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagpabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang aming mga pagsusumamo ng iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalugdan sa pangitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. And Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Tao rin. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaning tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan, na siyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa buhay namin araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo, unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mamuhay kami sa piling mo kailanman. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang kahit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na Panginoon, sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya ninaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin na managaling na utos at turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap, ay maging tanggap namin sa tiyak mong pagliligtas, sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kayong nais sa loob at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamakatulong ng Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat na manaugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang pananalig sa Diyos ay ang pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos. Hayaan natin siya na maging sentro at saysay ng ating buhay. Yan po ang pagbabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mahal rin. na pong Hesus Nazareno. Iniag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilinganing ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob ng tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala naming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ng may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maying taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.